What's up mga sir? Yan, good evening. Friday night after office, 9 o'clock na ng gabi. Nagpalipas lang tayo ng rush hour. Ngayon pauwi na tayo, no? Wala nang tao. Tayo na lang. Konti na lang ang motor. Di ba? Okay. Okay, yan. Si RC natin. Isang linggo, malinis pa rin. City ride lang kasi tayo. Hindi tayo nakakapag-ride, busy. Naging busy tayo mga nakaraang buwan sa ating work. So, yun ang maganda pag nagbomotor ka everyday. Papunta sa office, hindi mo namimiss mag long ride masyado. Kasi araw-araw mo siyang ginagamit. Di ba? Yung usually na nakakamiss mag long ride, yung mga once a week lang nagmomotor yung mga weekend rider. Ayan, pagdating ng weekend, kating-katian magmotor. Kasi weekend lang nila nagagamit Pero tayo iba. Di ba? Everyday, Mondays to Friday. Pinande-daily natin tong RC natin. So, ayan. O, ayan. Walang problema si KTM. Pag-alaga kayo, pag maalaga kayo sa motor, wala namang motor na sirain Basta, siguro magkakaiba lang sila ng ng level. Siguro magkakaiba lang sila ng level ng ng quality, no? Pero walang sirain. Everyday yan. 9,000 kilometer na. Mag 2 years na, 1 year and sa May, na siya sa May is 2 years na siya sa May. Kasi May 2025, May 2024 ko siya nabili. So, 1 year and 10 months, 9 months. So, yun, 1 year and 9 months. Sa May 2026, 2 years na siya. O, di ba? Walain mo yun, 2 years na to. So, yan, papainitin lang natin si RC. 390 natin. Ayan, tingnan nyo yung odometer. Ayan, 9,023. Di ba? Papagas tayo. Ayan. Ayan yung gas nya 2 bars. 1 week yan. Pinuno ko yan nung Lunes. 2 bars na lang. Sakto siya sa akin sa isang linggo na ride. Yung papasok ko sa office saka pa uwi, 1 week. Sakto yung full tank ko. May natira pa 2 bars. Yan, pag uwi ko niya 1 bar na lang yan. Kaya sigurado ko magpapagas ako ngayon pag uwi. Sakto siya. Pero pag nag-ride ka, wala. Nag-ride ka ng Sabado, Linggo, ubos na naman yung full tank mo. Yun nga palang headlight nito, sir. Pinalitan natin ng LED to. Sa mga hindi nakakaalam. Ayan, LED yan. Pero yung LED na binili ko, hindi siya hindi siya puting-puti. Ang binili natin yung yung halogen na kulay. Ayan kita nyo, magkaiba. Ito puting-puti, di ba? Ito may pagka-halogen na kulay siya. So ang binili natin diyan, guys, ang Philips. Ang bracket, ang socket niya H11. So yun, hanapin nyo na lang. Sa blade ko binili yun Basta anything na H11 o H9, yan, papasok yan dun sa socket nung KTM nyo. Yan, so yung sa projector light na yan. Pero sa akin H11 yung binili ko, Philips. Ayan diba? Ayoko kasi ng white na white. Pagka kasi ngayon tulad yan puro white na yung ilaw sa karsada, hindi na makita yung ilaw mo, diba? Kasi mahalo na dun sa
sa ilaw ng mga street lights na usually puti lang, di ba? Kaya mas maganda ang kulay ng headlight nyo, medyo may pagka-halogen, medyo dilaw ng konti, naninilaw ng konti, warm kumbaga, para kahit ang ilaw ganyan, kita nyo white siya, pansinin pa rin yung headlight nyo, kasi hindi siya humahalo dun sa white ng ilaw ng streets sa gabi. So ayan, mainit na si RC 390 natin, pero magpapagas na ako para sa Monday. Hindi tayo makakapag-ride ngayong linggo, pahinga, napagod tayo buong week, puyat. Alright, napagas tayo sa likod sa Shell. Let's go. Wala nang traffic, kaya ayan palipas ako ng oras, kumain na ako. Lalaki ng bato. Gas tayo 300. Actually full tank niya, nagmahal na kasi yung gas, nagiging 350, minsan 360, ganyan, depende sa level nung ko. Talagang ubos na ubos, minsan umabot na 400, pero pag may 1 bar pag natitira, 350 lang. Pa 350 natin. Alright, dito tayo. Wala naman nagpapagas dito. $350 kuya. 350. 350 na. May 97 kuya. Ayan, 97. Lang, kalimutan ko. Ayan. Ayun, sakto siya, full tank. 350. Ayan. Diba? Ayan, tapos na tayo pag-gas. 97 pinagas natin. Ayan, KTM RC 390. Ayan, 97 pinagas natin. Nakatikim siya ng 97. Bihira lang maka 97 to ha? Okay na. Okay na. Thank you. Usually 95 pinapagas ko dito pero minsan 97 para makatikim naman. Makatikim siya ng 97. Malinis yung 97 Alright, wala nang traffic, masarap na umuwi ng nakamotor.
kaya tayo dadaan? Pioneer? Ayoko. Dito na lang tayo sa ano, JP Rizal. Sa Pioneer, laging traffic kahit gabi. Alam nyo mga sir kung ba't gustong gusto ko itong RC390. Kung tutuusin ano eh, kung tutuusin marami tayong gustong mapagpipilian na sports bike eh. Ano nagustuhan ko dito kay RC, yung pagka-unique nya, tsaka kay KTM na rin, yung pagka-unique ng kanilang motor. Kasi pag tinignan mo yung mga sports bike, halos hindi siya magkakamukha na eh, di ba? Iisa ng itsura, yung muka, yung ergonomic, magkakamukha na sila eh. Lalo na yung mga Japanese, para magkakapatid eh. Pero yung KTM pag gumawa ano eh, iba eh, talagang alien eh. Kumbaga ano, hindi sila gumagaya ng iba itsura ng motor nila. Kahit dun sa Duke eh, yung mga street nila, yung mga naked nila, iba itsura sa naked nung ibang motor eh. Pansinin niyo yung Duke, kahit di lang yung RC, yung Duke, iba itsura ng Duke eh, sa kapwa niya mga naked, di ba? Talagang ano eh, alien ang itsura eh. Diba may sarili silang identity si KTM. Yun ang nagustuhan ko sa KTM mga sir. Kaya hindi ako nagpapadala dun sa ano, dun sa mga negative na mga sabi-sabi. Totoo man o hindi, ang sinusunod ko yung sarili kong pakiramdam. Gusto ko yung ano eh, motor eh, di ba? Gusto ko yung brand. The end of the day, ano yan eh, dapat ikaw na susunod pagka ikaw ay bibili. Pera mo yan eh, di ba? Pera mo yan na pinaghirapan mo, tapos susundin mo yung ibang tao dahil sa mga sinasabi nila, di ba? Hindi. Tumingin ka lang ng ano, ng review, mga ganyan. Pero after mong i-assess yung review, tignan mo kung gusto mo pa rin. Importante gusto mo, di ba? O ngayon, di ako nagsisi, oh. Di ba? Gusto ko yung motor, oh. Di naman sirain. Hindi ginagamit ko daily. Hindi ako nagsisi, di ba? Tsaka yung kita nyo yung mga bagong labas ng KTM ngayon, gaganda. Yung mga SMCR, Adventure, di ba? Yung Duke, bagong Duke 390, di ba? Ultimo yung ano nila eh, yung Husqvarna nila eh, yung 401 tsaka yung mga 801. Iba itsura sa ano eh, di ba? Pag tinitignan mo, one of a kind eh, walang kamukha eh. Ayun ang binabayaran mo sa KTM. Itong RC390 na to, walang kamukha tong ibang brand. Talagang designed by KTM. Kumbaga identity nila itong mga motor nila. Ang binabayaran mo dito sa RC na to yung ergonomics, hindi yung ano eh, yung engine sakto lang. Mababa top speed niya, oh, aminin natin, mababa top speed ng mga 390, pero hindi naman importante yung top speed eh. Hindi mo naman nagagamit yun sa everyday ano mo eh, ride mo eh.
Diba, nata-top speed mo ba yan? Kailan mo ba na-top speed yan sa loob na isang taon? Baka nga wala pang 5 beses eh, di ba? So, pabaliwala yung top speed sa akin, hindi ko tinitignan yung top speed. Mas mahalaga sa akin yung torque. Kasi yung torque, magagamit mo yan araw-araw na nagmumotor ka. Yung pagsingit mo, yung pagbulusok mo, minsan importante yun eh, pag kailangan mong overtake. Pag mataas, pag malakas ang torque ng motor mo, kuha mo agad yung overtake. Yo, di ba? Gamit na gamit. Ilang beses ka overtake sa isang ride mo. Di ba? Gamit na gamit siya eh. Mas sulit, kumbaga. Kaya tong 390 ng KTM, sakto to sa sa Philippine Road. Sa daily ride. Kasi yung style nung 390 ng engine ng KTM, pan-track to eh. Pan-track use. Kumbaga sa track kasi, hindi masyado importante yung top speed. Mas importante yung torque sa track. Kasi sa track, paliko-liko ka eh. Diba sa track? Siyempre pag liliko ka, preno ka dito, preno ka dun. Diba? So, hindi ka top speed. Kasi nabe-break yung andar mo, kakaliko mo eh. Hindi ka pa nakakaungos mamaya kurbada na, di ba? Ganun sa truck eh, maraming kurbada eh, hindi ka pa nakaka 6 gear, kurbada na eh, preno ka, torque yung mas gamitin kaysa top speed. Kaya sa akin yung top speed na yan, wala akong pakialam dyan. Ang totoong binabayaran mo dito yung ergonomics nya. Kasi kaya kakaibang motor to eh, na 400cc. Kasi super sports category to eh, itong RC390. Sub-sub. Yung pagka-sub-sub nito, talagang literal na sub-sub. Mamaya ko sa inyo pag umupo ako. Pagka nag-stoplight, pag umupo ako ng diretso, kita nyo kung gaano ako yumuyuko. Super sports to eh, hindi to sports. Hindi lang sports to. Ang mga sports, yung mga yung mga sport touring, yan. Yung Ninja 400, Ninja 500, puro mga sport touring yan. CBR 500, CBR 650R, sport touring yung mga yan eh. Baga, sport bike na medyo yuko, ganun, na medyo sport bike na medyo lang ang yuko. So hindi siya ginawa siya para gamitin mo talaga sa street. Kumbaga pang daily, kumbaga pang ride talaga. Ito ginawa to ni KTM for track. Pero para mabili, siyempre wala namang bibili nito kung talagang pan-track lang to eh, kukunti, di ba? So para mabili siya, ginawa na rin for street. Nilagyan na rin ng side mirror, headlight, kumbaga para all in one. Pero mas lamang yung pan-track niya na dynamics na features niya, mas lamang kaysa sa pang street. Kaya ibang-iba tong KTM RC390 na to, yung version 2 na to. Tsaka version 1. Version 1, version 2, yun yung talagang pan-track. Yung version 3 na na bago, medyo nakataas na yung handlebar nun eh. Ibababa mo siya para maging siya, yumuko talaga. Pero yung stock niya, pag binili mo siya, nakataas. Naka sport touring mode. Ito wala kang choice kundi yuko. Hindi adjustable yung nito eh, front suspension eh. Talagang yuko ka talaga sa ayaw at sa gusto mo.
Wala kang choice. Yun ang gusto ko. Yuko. Kasi kung ako ayoko ng yuko, magne-naked na lang ako. Kung titigil na ako sa pagka-yuko. Pero kung sports bike bibiling ko, dun ako sa yuko, di ba? Mag-sports bike ka nga eh. Kasi naranasan ko na yung CBR eh. Yung CBR ko, ano yun? Sport touring yun. So ngayon, iba na yung ano natin, choice natin. Pag sports bike, talagang doon ako sa yuko. Kung ayoko na ng yuko, magne-naked ako. Yung Duke 390. Yan. Pero dahil gusto pa natin ng yuko, RC 390 tayo. Alright. Sarap umuwi ng gabi. Night rider tayo. Ayun natin sa umaga. Kaya hindi ko na nga nakikita yung sikat ng araw eh. Di ba sa umaga, umaalis ako madaling araw, 5:30 madilim. Madating ako sa office, madilim pa eh. So uwi ako ganito, madilim. Ayan, dito sa stop na to guys, papakita ko sa inyo gaano kasubsub itong motor na to. Ayan, ayan, nakasubsub ako, tatayo ako. O ayan, diba, ayan yung tayo ko. Tingnan nyo ah, gaano ko kayuko. Oh. Ganon kayuko. Pero kayo mag-alala, yung pagkayuko nito, ano eh, masasanay rin kayo. Sarap, lamig. Ayan o, yung piga ko na yan. Ano pala yan? 5,000 RPM lang. Wala pa yata eh. Medyo salbahe itong motor na to eh. Jerky siya. Malalaman mo yung motor kung salbahe eh. Yung ugali, jerky. Pag smooth siya, mabait. Ito, Juma jerk, mga sir. Kaya pag ganun ang ugali ng motor nyo, medyo ingat-ingat kayo, dahan-dahan kayo sa pagpiga. Lalabas yung pagka-demonyo nun pagka piniga mo ng piniga. Dito na lang mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. See you next vlog. Peace out.